Good morning mga Lods. So, nandito muli tayo ngayon sa ating backyard farm, no, sa Super Andre Game Farm. Ayan, sa mga subscribers at mga viewers natin dyan, binabati ko kayo ng magandang umaga mga Lods. So ngayon mga Lods, naka-schedule tayo ngayon na mag-vaccinate ng ating mga breeding materials or yung ating mga brood fowls. So, ang vaccination natin mga Lods, dapat last week to. Kaya lang hindi namin nagawa dahil malakas talaga ang ulan dito. Mahigit isang linggong umuulan. So yung mga manok natin sobrang stress. Kaya minabuti namin i-postpone yung vaccination. So ngayong araw, gumanda na panahon sa awa ng Diyos. Kaya proceed na tayo sa maternal vaccination. So maaga tayo dito sa farm mga Lods. Hintayin lang natin si Doc Magat na dumating para siya yung tutulong sa atin sa pag administer ng ating vaccination na 4-in-1. So, abang hinintay natin si Doc Magat mga Lods, tara ikot-ikot muna tayo mga Lods, samahan nyo ako. Disclaimer. No animal was harmed in the making of this video, for breeding purposes only. So ayan mga Lods, yung ating babakunahan ngayon, yung ating signature line na Super Andre White. Ayan sila. Ayan, katatapos lang magpatuka ni idol natin na Jog mga Lods. Ayan. Isa din yan sa mga gagamitin natin. Pang early bird to mga Lods. Then meron pa ditong isang puti. Sana yun. Yan. Then itong mga broodcock natin. Ayan. Yellow-legged hatch ito. Then meron tayong 5K sweater. Ayan. So 5K sweater natin mukhang hahabol pa. Hindi pa siya masyadong dry. Meron pa tayo dito isa pang yellow-legged hatch na gagamitin. Ayan, papares natin yan sa pumpkin natin. And of course si Bornok. Ayan si Bornok oh. Yan. Yang si Bornok natin, yung ating 4 times no. 6-year-old cock. Ayan. 2017 born yan, salpukan banded. Yan yung na-produce natin na galing kay idol natin Bebot Monsanto na White over doon sa PBRB Kelso ni idol Raymond Burgos. So ito naman anak ni Bornok. Ayan, gagamitin rin natin yan. Ganda ng tayo niyan mga Lods. So buntot lang naman ang problema nito, pwede naman tong gamitin. And siyempre ating Sweetness Gray. Yung Sweetness Gray na yan mga Lods, galing yan kay Doc Magat. Ayan. Pero originally galing yan sa kay Prince Sophia. Magandang klase yan. Then ito naman si Putol. Si Putol medyo hindi talaga natin magagamit to dahil bukod sa buntot niya pati likod niya lugon. So hintayin na lang natin matapos ang lugon ni Putol para magamit natin naman sa national. So meron tayo ditong Robles hats. Ayan yung mga Robles natin mga Lods, ready na rin yan. Yan ang ating gagamitin para sa early bird. Yan. Ayan sila mga Lods oh. Magandang klase din yung mga yan. Magaganda tayo. Maganda katawan. Maganda yung buto. So ayan, nag-iitlogan na yan mga Lods. Ayan. Then meron tayo ditong isa pang family ng hatch na galing kay idol natin Carl Mindiola. Ayan. Ayan sila, tatlong magkakapatid din yan. Isa lang marking ng mga yan. So ipa-flock mating na lang natin yan.
Then yung pumpkin na gagamitin natin para doon sa yellow-legged hats, ito sila, mga pumpkin natin babae. Yan o. Yan. Ito yung isa. Bali yung pumpkin natin, dalawang family to, isang yellow legs tsaka blue legs. So itong dalawang blue legs na to, sama na rin siguro natin to. Ayun, ano naman yan, naka-condition naman yung mga loads. Kasi dapat gagamitin ko yan sa ano pa sa national pa. Pero dahil konti lang ating breeding stocks dito, siguro idagdag na rin natin to. Ayan. Tapos meron tayong 5K sweater na dalawang hen lang din. Ayun sila. Yun. Itong isa pwede na rin to mga lods oh. Yung ating gradas mga lods, hindi pa namin nagalaw. Talagang alanganin pang aming budget dyan. So naghihintay lang kami na magkaroon kami ng magandang budget para maituloy namin yan. Yan. So eto, gala-gala lang muna tayo dito mga lods habang hinihintay natin si Doc Magat. Schedule natin today is 7:30 AM para mag-vaccinate. So kakatapos naman na magpatuka ng mga alaga natin. Hintay lang natin si Doc Magat. So siguro habang hinihintay natin si Doc Magat, mag-shoutout na rin muna tayo sa ating mga viewers and mga subscribers. So ayan mga lods, meron tayong kudigo dito ng ating mga ipapa-shoutout, no? So ayan, shoutout kay idol natin Ednel Tadoyo from Tad's Game Farm of Mindanao. Ayan, idol, maraming salamat. Kay idol natin Eric Mendoza. Ayan, from Florida Blanca din. O yun, si idol, taga dito lang sa Florida Blanca. Pero nasa New Zealand yan ngayon si idol natin Eric Mendoza. So ayan, idol, mag-ingat ka po lagi dyan sa New Zealand. Shoutout po sa'yo. Kay idol natin Oliver Cariña ng Mandaluyong City. Ayan, idol, shoutout po. Kay Madam Joanny Alinda Jau from Dasmariñas, Cavite. Ayan, idol natin Ren Buhan. Oh, good PM boss. Yan, yung subscriber. Maraming salamat po sa pag-subscribe, idol. Si Idol Ren Buhan, taga San Antonio pa, Florida Blanca lang din to. Then kay idol natin Marlon Ingal. Yan, from Magalang, Pampanga. Of course, kay idol natin Ervin Dolido. Ayan, always watching from Mindanao. Idol, maraming salamat po. Kay idol natin Mark Joseph Avilla. So, ayan, tinatanong ni Idol Mark Joseph kung ano yung pangalan ng 4-in-1 vaccine na gagamitin natin. So, ang 4-in-1 vaccine na gagamitin natin, Lods, ano yan? ND, IB, IBD, and Rio. So, apat na klaseng vaccine po yan na magkasama, magkahalo, at isang bigayan lang po yan mamaya, mga Lods. So, hintayin lang natin si Doc Magat para siya yung gagawa niyan mga lods, kasama natin mamaya yan. So ay idol natin Arman Sibuyan ng Cabanatuan City. Ayan, Nueva Ecija. Maraming salamat lods. Kay idol natin Ricardo Tabuldan from Biliran. Ayan. And of course, isa pa nating kabalen kay idol natin Gary Pineda ng Pineda Asuncion Game Farm from Porac, Pampanga. So idol, maraming salamat po sa panonood ng ating vlog. Binabati ko na din po yung ating mga kagrupo, no, sa Wild Boys Philippines. Ayan, sila Idol Emerson Bukad, AMKK Game Farm. Ayan, of course, si Idol King Pac, no? And si Idol San Miguel Arcangel ng SMA Game Farm. And ang ating presidenteng si Idol Kurt, no? Ang infamous Kurt ng kanyang YouTube channel, no, of Wild Boys Game Farm. Nasa California yan ngayon si Idol Kurt. So yan ang ating president, no, sa Wild Boys Philippines. Siyempre babatiin ko na rin si idol natin Rugby TV, no. Pumunta dito yan nung nakaraan, supposed to be dapat magkakaroon kami ng collaboration, no. Magko-collab sana kami. So hindi kami pinahintulutan ng panahon, gawa ng malakas talaga ulan dumating sa rito. So off cam, nag-usap na lang kami, chicken talk na lang kami, then magre-reschedule na lang kami ni idol natin Rugby TV. Yan, maayos magmanok yan si idol Rugby TV. Talagang napaka-healthy ng mga alaga niya. So
yan mga lods, babalikan ko kayo mamaya pagdating ni Doc Magat para ma-discuss natin no ang advantage ng pag gamit ng 4-in-1 vaccine. Yun yung ating tinatawag na maternal vaccine. So, yan lang muna mga lods, balik pa tayo mamaya. So ayan mga lods, nandito na si Doc Magat no para tulungan tayo mag-administer ng ating 4-in-1 vaccine or maternal vaccine. So ayan, buti na pakiusapan natin mga lods, medyo maaga yan aalis sana dahil may lakad pa yan mga lods. So ayan, simulan natin ang pagbabaksin. So, ayan mga lods, nandito na tayo ngayon no sa Super Andre Game Farm. Ayun nga, naka-schedule tayo ngayon ng maternal vaccine. Kasama natin si Doc Adonis Magat ng King Slasher no. So, si Doc Adonis owner yan ng King Cornelius Game Farm. King Cornelius Game Farm nasa kabilang farm lang, kapitbahay lang natin yan. Handler niya si Buds, yan, Hello mga Aklan. lods. Good morning. So, Doc, tulungan mo ako explain sa mga viewers natin kung paano i-administer itong 4-in-1 vaccine natin at kung bakit tayo nagbabaksin at yung duration ng kanyang protection para sa ating mga alaga. Yan, syempre, unang-una sa lahat, babati muna ako. Yan, magandang araw po mga lods. Nandito po tayo ngayon sa Super Andre Game Farm. At syempre, yung aking kumpare, aking kaibigan. Yan, si Paring Jo. Spoiled na So, kaibigan to. So yan, actually magkatabi lang kami ng farm. Ito yung sa kanya, siguro mga 200 meters lang. Lalakad lang tayo, makakapunta ka doon sa aking manukan. Pag pumasyal kayo dito, papasyal na rin kayo doon sa aking manukan. Of course, So, kasama yan. Ngayong araw, so naka-schedule na kasi nga mga nakaraang linggo maulan. Oo, So hindi gadulan. tayo makapagtrabaho, hindi tayo makapag-bakuna sa ating mga materyales gawa nga nung panahon. Isa sa mga kino-consider natin kasi yan yung panahon, dapat maganda yung panahon, hindi stress yung ating mga manok na babakunahan. Kasi once na stress yung ating mga manok na babakunahan, ang nangyayari kahit nagbakuna ka, hindi magpo-form ng immunity. Kasi stress yung manok dun sa environmental stress. Ulan, so ang manok kasi meron niyang tinatawag na thermoregulation. Ang thermoregulation, yun yung kakayanan nila na magpainit ng katawan. So kapag stress yung manok sa ulan, hindi magpo-form ng immunity. Kasi nga, Sayang ang vaccine. nakapokus yung katawan nila dun sa lamig. Hindi nila ma-maximize yung ibibigay natin bakuna. So ngayon, awa ng Diyos, maganda yung panahon. So ilang araw na rin yung araw dito sa Pampanga. So ang location nga namin dito sa Barangay San Jose, Florida Blanca, Pampanga. So ang objective natin kaya tayo nagmamaternal vaccination sa ating mga materyales, unang-una nga, para mapataas natin yung antas ng kalusugan ng ating mga materyales. Napaka-importante kasi na once binigay natin yung kailangan ng ating mga materyales, susunod na yan eh. Kumbaga, domino yan. Kapag maganda, healthy yung ating mga materyales, ganun din yung ilalabas na itlog at mapipisa na kite o sisiw, magkakaroon din ng early immunity. Yun yung tinatawag na maternal antibodies na makukuha nila sa ating mga materyales. So, ang ginagawa natin, kaya nga natin piniprepare yung ating materyales 2 months prior to breeding kasi nga, nangyayari, papaliguan mo, i-deworm mo, bibigyan mo ng supplementation, ng mga vitamins para in preparation dun sa breeding season. So, ang nangyayari, 1 month naman, bago natin sila isalang sa breeding pen, dun na ibibigay yung maternal vaccinations. So, ang maternal vaccination, marami kasing klaseng mga bakuna yan, mga lods. Ang bakuna, may mga tinatawag tayong live, yun yung mga ND, yung mga Lasota, B1B1, mga clone. Pwede naman gamitin yon. Yun nga lang, pag ginamit mo kasi yung mga live, mabilis ang protection, mabilis din bumaba yung protection ng antibodies. Kumbaga, ibibigay mo ngayon, yes, magbibigay siya ng protection, pero mabilis siyang mawala sa katawan. Kaya ang advice namin, magbigay tayo ng mga killed vaccines, tulad ng mga ito. Mamaya papakita ko yung bote. Kung meron naman kayong budget, at kung marami naman kayong iproproduce this breeding season, kaya naman siguro roughly estimate nasa 8,000 to 9,000 yung isang bote. Kung naman marami naman nang i-breed ninyo,
pwede naman, sulit naman. Pero kung kukonti ang ibibreed ninyo, pwede naman yung mga live na sinabi ko. Parehas lang din naman yung protection. Yun nga lang kasi may mga specific kasi nito, yung killed vaccine na kailangan nung materialis natin. So, sabi ko nga, 1 month prior sa breeding, binibigay natin ito through pwede sa batok, pwede sa pitcho. So, kapag maramihan at saka medyo kung kailangan mo mabilis ang galaw, mas maganda na sa intramuscular yung pagbibigay nito. So, ang ibibigay pala natin ngayon, mga lods, mga super Andre natin, yung ating ND, yun yung Newcastle disease. Common yan na sakit na tumatama. Walang edad, walang specific na edad yung tama nito. Pwedeng sisiw, tamaan ka. Pwedeng mga malalaki na, tatamaan ka pa rin. Ito yung peste na tumatama sa atin way back mga 2013 yung naubos yung ating mga manok, ating mga native. Yun yung tumatama, yung NCD, yung Newcastle disease o yung peste. And then meron ito kasama yung IB, yung infectious bronchitis. Ito hindi niyo lang napapansin na tinatamaan na kayo nito. Ito yung simpleng sipon, nakala natin simpleng sipon, yun pala virus na. Ano nangyayari? Kala mo pisik lang. Basic lang, oh. Ang hindi mo alam, infectious bronchitis na pala yung tumatama sa'yo. Kapag pinasukan ng ibang bakterya yan, tulad ng E. coli, parang peste na rin. Mm. Pwede kang mamatayan ng marami kapag tinamaan ka ng infectious bronchitis. Kaya lagi ito magkasama. Kapag bumibili kayo ng bakuna, minsan, Lasota plus IB, Oh. o B1 plus IB. Laging magkatambal itong bakuna na to. Pero ito, kasama na rin doon sa ating ibibigay. Pangatlo, meron itong yung kasamang IBD. Iba yung IB sa IBD. Yung IBD, ito yung infectious bursal disease o yung common name, gumboro. Mm. Iba yung IB sa IBD. So, ang gumboro naman, viral diseases din ito. Very common yan sa mga palakihin natin mga sisiw. Mga 3 months 3 pababa. months, oh. Yun yung tumatama. Kung mapapansin ninyo, nagkakaroon kayo ng sisiw na namamayat, bumabagsak yung pakpak, natutuyo yung paa, Natutuyo pa. nag-iipot ng puti na sabog. Yun yung IBD. Viral infection din ito. Ito, kagandahan, nagbigay ka nito na maternal vaccination sa mga materialis mo, yung ibibigay niya na maternal antibodies, mataas. Mm. So kahit maliit ka ng konti, dun sa pagbabakuna ng gumboro, okay lang. Kasi meron silang tinanggap coming from the breeders. Yun yung isang objective natin, kaya tayo nagbabakuna ng materials. Aside dun sa pinoprotektahan natin yung ating mga materials. Kasi nga, bibilin mo yan, 75,000. Trayo. Oo. Hindi mo binakunahan. Oo. Na-stress sa breeding. Kasi ang breeding, ano yan eh, physiological stress and physical stress. Saka siyempre, Dok, yung kasabihan ba na tawag dito, prevention is better than cure. Tama. Diba? Kasi kung sa prevention, yung halaga ng bakuna natin, marami na tayong mababakunahan nun. Pero once na tinamaan ng peste yung ating mga alaga, sobrang magastos nun para gamutin sila. Kung minsan, hindi pa kayang gamutin dahil akala nga natin yung ordinaryong sipon lang. Pero yung pala, IBD nang tumatama sa sisyo Totoo. natin. Kaya kahit na ilang antibiotic pa ibibigay natin, hindi sila Totoo. gumagaling. Hanggang sa bibigay na yung katawan ng manok. So, sayang yung halaga ng... Pero mo, pag nakapag-produce ka kasi ng isang stag, di ba? Ang presyo ng isang stag, equivalent na dun sa bakuna. Baka nga wala pa sa isang isang presyo ng stag. Kasi ang sinasabi natin dito, nagtipid ka sa bagay na dapat hindi mo tipirin. Tama yung Oo. sinabi ni paring Arjo. Ang sinabi niya, gamot ka ng gamot ng antibiotic. Virus nitong tumatama sa'yo. Hindi kaya. Ang virus kasi, ang viral infection, wala siyang specific treatment. Ano ibig ko sabihin? Walang gamot na makakapatay dun sa viral. Ang ginagawa mo lang, kaya tayo nagbibigay ng antibiotic para lang dun sa secondary bacterial infection. Kung meron lang pumasok na bacteria, yun lang ang pinapatay natin. Pero yung specific na virus, hindi natin napapatay. Nakadepende yan dun sa manok kung gagaling siya. Kasi meron yung tinatawag na incubation period, yung mga sakit, lalo na yung mga viral infection. Kapag na-meet nila yung incubation period, mabubuhay sila. So yun yung tama. Huwag natin tipirin yung isang bagay na kailangan ibigay natin sa ating mga materyales. Tulad nito, nagbibigay tayo ngayon para maproteksyonan natin yung ating mga materyales. Kasi nga, bibilin mo 75, nagtipid ka sa halagang 8,000.
So, sayang yung 75,000. Maghihinayin ka ba ng 75,000 doon sa Masakit sa bulsa. 8,000? So, yun yung yun yung common mistakes ng ating mga kasabong, lalong-lalo na yung ating mga ka-backyard na Mga minsan kasi nagsisimula, wala silang idea. Ito, napakalaking tulong. Actually, paring Arjo, itong pagbo-vlog mo, na maturuan natin yung ating mga ka-backyard, mga nagsisimula sa ganitong uri ng industriya. Kasi hindi naman natin sila inilalapit sa sugal. Nilalapit natin sila dun sa livelihood part Tama. nung pag-aalaga ng manok panabong. So, hindi common nag-aalaga tayo ng manok panabong. Sugal na kaagad Sa bungero na. yung ating iniisip. Hindi. Pwede po itong gawing hanap buhay. So, malaking tulong yung ginagawa ni paring Arjo na ipakita yung sistema Saka sa pag-aalaga. malaki ang contribution, Doc, ng game fowl industry sa ekonomiya ng ating bansa. Totoo. So, Actually, ako po, sa totoo lang po, ako po ay isang empleyado ng isang kumpanya na nagki-cater sa mga manok panabong. So currently, I'm the National Technical Manager ng King Slasher. Kung naririnig po ninyo o mamaya napapanood po ninyo doon sa mga page na tinuturo ko din naman ito. Kasi ako, gusto ko, ang mga baguhan na sa bungero, makasabay doon sa mga big time. Yun yung aim natin eh. Yung kumbaga, magkakaalaman na lang doon sa galing sa kondisyon. Kasi sa pag-aalaga, alos parehas na. Yung way, kasi nga, ang dami nga natututunan sa mga YouTube, sa mga cooking school, natututunan na yan, yung mga bagay na yan. So, ang magkakatalo na lang kung paano mo alagaan yung breeders mo, yung sisiw mo, hanggang sa maitali mo. Yan. So, na-explain ko, ang ibibigay natin dito, field vaccine na ND, IB, IBD, at yung Rio virus. 4-in-1. Yung ibibigay natin sa mga materialis ni paring Arjo para sa ating maternal vaccination. So, Sir Arjo, na-explain ko, pakita lang natin yung bote. yun mga lods, no? I-administer namin ni Doc yung pagbabaksin, pero siguro hindi na muna namin ipapakita kasi baka medyo bawal yata Yung yung pag-inject. paghawak ng manok at pag-ano. Yung pag-inject kasi, against community standard, syempre alam naman natin, lalo na kung kayo Iwas po, tayo doon. Iwas tayo kung kayo po ay sa bungero, napakahirap po mag-post ngayon sa mga social media. So, pakita lang namin yung method, yung... So ano ito yung vaccine na gagamitin natin. Doc, ang 1,000 dosage na ito. 1,000 dosage is So, a 500 ml, killed 1,000 vaccine. dosage na. Killed vaccine siya. Good for 1,000. Kung may matira, pwede naman i-rep. Pwede ko to i-flash na lang mamaya. Napicturean ko na kanina, i-flash ko na lang sa screen. So para hindi na ma-focus ni Jogjog para videoin to. Kasi kapag kagandahan kasi ng killed vaccine tulad nito, very stable ito kahit medyo mawala sa room temperature. Hindi katulad ng live vaccine, kapag tinanggal mo sa room temperature, nababawasan yung livability ng bakuna. Ito, very stable naman ito kahit tanggalin mo muna konti sa sa Pwede yellow. siyang i-rep. Pwede siyang i-rep, Pwede pwede siyang siyang ibalik sa rep. As So, long as hindi na i-expire, pwede siyang gagamitin. Pwede. Basta tingnan nyo lang lagi yung expiration. Ito, tulad nito, next year pa ang expiration, 2024. So, matagal pa. Pwede pa natin gamitin ulit-ulit. So, yun din, yung ating mga kaibigan dyan na gano'n din. Kasi talaga ito sa ating mga kaibigan sa industriya. Talagang inaalat talaga natin yan para matulungan sila sa pag-breeding nila. So, umpisa na natin. Sige. Jog. So, ayan mga lods, tapos na kami mag-vaccinate ng ating 4-in-1 maternal vaccine. So, kasama ko si Doc Adonis Magat ng King Slasher. So, siya yung nag-administer ng ating vaccine. So, Doc, maraming salamat. Thank you, Sir Arjo. Mamaya, ilagay ko dito, Doc, yung Facebook page mo, no? So, lagay ko yung Facebook account ni Doc Magat kung meron kayong mga katanungan regarding sa inyong mga game fowl. So, pwede nyo siyang i-consult, mga Lods. So, yun lang. Maraming salamat, mga Lods, at ingat po kayo lagi.
God bless po.